Hi guys, meron akong aayusin na Epson L3216. Ang problem nito is, pagkadukot ng papel, nag-error siya at nag-stuck ang papel sa loob ng printer. Let's go guys! Alamin natin kung anong problem ng printer na ito. Ayan guys, nakikita nyo ba yung papel na stuck lang siya sa loob ng printer? I-off nyo muna ang printer, tanggalin muna natin ang front cover, pati ang power cord, USB cord, at isunod natin ang mga tornilyo sa left and right. Pag mag-aayos kayo ng printer, need nyo ng screwdriver, Phillips screw at flat screw. Isang tornilyo na lang ang tatanggalin ko dahil wala ng tornilyo sa right side. Kadalasan naman kasi, tinatanggal na ng mga user ang tornilyo para mabilis nila mabuksan ang front cover at makuha agad ang papel na nag-paper jam. Dito naman sa left side, may makikita din kayong tornilyo sa loob. Tanggalin nyo din para matanggal nyo ang scanner. Huyagin nyo lang ng dahan-dahan ang cover sa left side para makuha nyo ang wand ng scanner. Paalala lang guys, ingatan nyong mabuti ang mga flex cable ng scanner at flex ng power button. Mabilis kasing maputol yan at tanggalin nyo lang ng dahan-dahan ang transparent na plastic cover. Pagkatapos naman ay hatakin nyo pa left side ang scanner at iangat nyo pataas naman ang scanner para matanggal nyo ng maayos. Yung side cover naman ang tatanggalin natin, hatakin nyo lang ng dahan-dahan. Kasi medyo mahihirapan kayo ng bahagya sa pagtanggal niyan. Lalo na pag bago pa ang printer nyo. Basta iba yung ingat lang guys, para hindi maputol ang lock ng cover. Ayan ang mga lock niyan. Tandaan nyo na lang lahat ng tinuro ng daliri ko. Wait lang guys, hinahanap ko pa ang pinagmumulan ng problema. Marami kasi pwedeng dahilan ng ganon problema, pwedeng mga sensor or flex cable or mga wirings. Pag naka-encounter kayo ng paper jam at hindi nyo makuha ng maayos ang papel sa loob ng printer, pwede nyong ikotin ang mga puting gear na yan para kusang lalabas ang papel. Unplug nyo muna ang power cord at buksan nyo lang ang front cover, tapos makikita nyo naman yung mga gear na yan. Kaya naman abutin ng daliri nyo yan, ikutin nyo lang pasulong hanggang sa kaya nyo nang tanggalin ang papel na nag-jam. At kung may maiwan na papel sa loob, sundutin nyo lang ng malambot na ruler. At eto na nga guys, nakita ko na ang pinagmumulan ng problem. Putol ang wirings ng power supply papunta sa main board. Pinasok pala ng mabait at pinagngangat-ngat ang mga wirings. Buti na lang yung lang ang sinira niya. Wala pa naman akong ibang piyesang dala. Okay guys, tanggalin natin tong bakal na ito para mahugot natin ang wire ng power supply. 2 tornilyo sa taas at 1 tornilyo sa front. Tandaan nyo na lang ang mga tornilyo. Ang pangbakal na tornilyo puro ang thread niya at ang pang-plastic naman ay hindi puro ang thread. Okay guys, natanggal ko na ang bakal. I-pause ko muna ang video kasi kukuha ako ng pyesa sa motor ko. Kung may ganyan kayong problema, order lang kayo sa Lazada or Shopee. Type nyo lang saktong model ng printer nyo at ang wiring ng power supply. Basta pag need nyo ng pyesa sa Shopee at Lazada lang kayo mag-order para makamura kayo. Sa personal nyo naman makikita kung paano tanggalin ang mga tornilyo at wirings na yan. Kasi medyo madilim kasi dito sa video ko. Basta kung paano nyo tinanggal, ganun nyo din ibalik. Opo. Mm.
Pinutol ng daga ang isang wire pasaway talaga. Pero cute naman sila, wag nyo silang saktan, may pamilya din sila. Buti na lang okay pa ang wire ng CR motor, wala pa naman akong dalang pyesa nito. Post mo muna. Eto na guys, may pyesa na ako pamalit at pwede na mag-test print, konting tiis na lang. Alam nyo ba na mas matibay ang mga old model printer noon kesa sa mga latest model ng printer? Ngayon dahil pinahina na nila ang quality ng mga printer, dahil syempre kung bago pa ang printer mo walang dahilan para bumili ka ng bago, puwera na lang kung need mo ng backup. Baliktad pala, wahahaha, syunga. Test print muna tayo bago natin ibalik ang mga cover para malaman agad natin kung may iba pang problem. Pag ibabalik nyo na ang mga flex cable, gumamit kayo ng flashlight at dahan-dahan nyong ikabit ang mga flex sa mga port nila. Ingat lang kapatid, baka maputol ang flex cable, mahal din yan. Pasensya na madilim ang video ko. 10% na lang ang battery ko. Ayaw na bumukas ng light ng cellphone ko. Basta may mga bilang naman ang mga pin niyan. Makikita mo naman sa personal, gawin mo na lang ang nararapat. Manual nozzle check muna tayo. I-off nyo muna ang printer nyo tapos press and hold sa stop reset button at press and hold din sa power button. Pag umilaw na ang green light indicator, release mo na agad. Wait mo na lang mag-print kasi minsan una niyang gagawin ay mag-click cleaning muna siya bago mag-print. Ganun ang ginagawa ng printer pag matagal siyang naka-off. Pinutol ko na ang video dahil ang tagal niya mag-cleaning. Nakita nyo ba yung orange light indicator para mawala ang ilaw niyan? Pindutin nyo lang ang photocopy button, kahit ano dyan color or black mawala yan. At minsan may babasa kayong notice sa monitor ng PC or laptop nyo about sa printer head na hindi daw siya nakapag-cleaning. Pindutin mo lang yung sinabi ko para mawala ang notice na yan. Alright, mag-Xerox tayo ng palad ko. Tignan natin kung magpiprint na siya. Oh, 'di ba? Buhay na buhay ang kulay. Kuhang-kuha niya ang palad ko pati dumi. Pwede na to, cut ko na ulit ang video kayo na mag-assemble ng printer nyo. Malalaki na kayo, alam nyo na yan. Buo na siya. Kung nagustuhan mo ang akin video, mag-subscribe ka naman sa akin YouTube channel para ganahan akong mag-upload ng iba pang printer tutorial at huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Hanggang sa muli guys, paalam.